Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon. Tulad po ng inaasahan natin, ito na po ang huling linggo ng ating selebrasyon sa ika-36 na pagkatatawag ng ating iglesia dito sa Puno United Methodist Church. I am grateful for the group of member of the Church Council for choosing me to be God's messenger this morning. But sa totoo lang, mga kapatid, they did not choose me. They did not choose me. I will tell you a secret. Noong ako po ay nag-birthday, na-compute na yung sinabi na ni Pastor, 1941. So na-compute na ninyo kung ilang taon ako. Noong ako ay magdiwang ng aking ika-82 kaarawan, nagpasalamat po ako sa Diyos. Tuwang-tuwa ako, umabot ako ng 80. At sabi nga ng iba, harinawa, sumobra pa. Pero walang nakakaalam. Ang panalangin ko po sa Panginoon ay ito. Dakilang Diyos, meron pa po ba kayong ipagagawa sa akin para ako ay naintindihan ho ninyo yung paganon ko bago ho ako ayun. Okay? Wala ho akong nadinig na sagot sa Diyos. Tahimik po ang Diyos. Hindi sinagot ang aking panalangin. Kaya po ang sabi ko, okay, kung wala, di wala. Ngunit mga kapatid, pagkatapos ng 5 buwan, 5 months, okay? Tumawag ang kapatid kong si Lina sa Modesta. Bihira ho tumawag yan Kaya inisip ko, ano kaya? Ang sabi niya agad sa akin, ate, baka gusto mo, baka gusto ko na maging isa sa tagapagsalita sa isang buwang anibersaryo ng ating iglesia. Medyo ho nagulat ako. Nakalimutan ko na ho yung panalangin ko sa Diyos Kaya sabi ko, mag-iisip muna ako. Ang sabi niya, huwag ka nang mag-isip. Huwag ka nang mag-isip-isip pa. Naghahantay na sila. Sabi ko, sino kaya mga naghahantay na yon? Kaya ang sabi ko, sige, go na. Kaya naririto po ako, mga kapatid. Tayo po muna ay isang mandaling manalangin. Heavenly Father, I thank you for this rare privilege to serve you in a very special way. Bless the whole congregation, O Lord, and help them to listen to your words, that they may understand the simple message of salvation through faith in Jesus Christ. I believe, O Lord, what you have said in Isaiah 55:11, that says, my word that goes out of my mouth, it shall not return empty, but it shall accomplish that which I purpose and succeed in the things for which I sent it. In Jesus' name, Amen. Ang huling subtopic po natin ngayong umaga ay Dedicated in Christ's Command, na binasa ni Pastor. Ang tumutupad sa aking mga utos ay ang tumatanggap sa aking mga utos at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. They who have my commandments and keep them
are those who love me, and those who love me will be loved by my Father in heaven. And I will love them, and I will reveal myself to them. Doon po sa mga salitang iyon, may isang salitang napaka-importante at yun ay walang iba kundi pag-ibig. Okay? Itong parting ito sa buhay ni Jesus, ang sinabi niyang ito ay huling habilin na po niya sa kanyang mga alagad. Nalalapit na po ang kanyang kamatayan. His end is near. Kaya po naalala ko yung isang bantog na kanta na alam ng medyo may edad dyan. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Mga kapatid, the singer lived a life that is full, and he did it in his own way. But remember, Jesus lived a life that's full in obedience to God's way, not his own way. I do not know when our end will come, because age has nothing to do with it. Alam niyo mga kapatid, ng ating drummer ng praise and worship team ay pumanaw, napakabata po niya. I hope and pray that when our end is near, we can also say, I did it in God's way. Ang paghiwalay ni Jesus at ng kanyang mga alagad ay tunay na masakit, Panginoon. Halos lahat tayo namatayan. Okay po? Kaya tiniyak ni Jesus na kahit na wala na siya, ay hindi sila mag-iisa. Pinangako niya sa kanila ang presensya na Panginoon, ng banal na Espiritu. Ang kasigaruhan ng presensya ng banal na Espiritu upang mapawi yung kanilang takot at yung kanilang kalungkutan. Katulad natin, hindi ba? When somebody dies in our family, members of the church would comfort us by saying, God is with you. Embrace them, O Lord, at this point in time of their lives. Kamukha ng kapatid nating si Big. Ano ba ang ibig sabihin ng dedicated? Sa Tagalog, mga kapatid, ito ay nakatuon. Ang ibig sabihin, nakatuon, nakatalaga, devoted to a cause, ideal or purpose. Katulad ng mga kapatid natin na nagde-demonstrators, mga nasa kalsada, meron silang ipinaglalaban, mga kapatid. Meron din namang mga taong may dakilang misyon sa buhay nila. Katulad ni pastor, mga diakonisa, mga pare, madre, nakatalaga sila, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos at sa mga tao upang iligtas sila mula sa kanilang mga masasamang gawain at hindi sila tumuloy sa impyerno. Ang scholar, nakatuon sa kanyang pag-aaral, kaya magaling sila. Wala silang ginawa kundi mag-aral. Ang sundalo, nakatuon sa paglilingkod sa bayan.
Ang abogado, nakatuon sa batas. Ang guro, sa kanyang pagtuturo. Mga kapatid, ikaw, kayo, saan nakatuon ang buhay ninyo? Meron ba kayong pinagtutuunan o wala lang? Wala lang. Mga kapatid, sa oras na to, sa panahong ito, ay ating iisipin ang ating paksa. Nakatuon saan? Sa kautusan ni Kristo. Nakatuon, nakatalaga sa kautusan ni Kristo. Alam niyo ba bakit ito ang panghuling-huling tema? Kung iisipin mo ninyo magmula ng unang linggo, pangalawang linggo, tuloy-tuloy na po. It's time for us to dedicate ourselves to Jesus Christ and His command. Nais ng ating iglesia, mga kapatid, na pasiglahin ang gawain sa loob at labas ng ating iglesia upang ang mga membro ay maging masipag, hindi tatamad-tamad. Maging masipag sa paggawa ng gawain ng Diyos sa loob at labas ng ating iglesia. Kaya binibigyan tayo ng vitamins. Ano ba yung mga vitamins na yun? Yung vitamins ng L, J, P, K, G, F, and S. Mahuhulaan po ninyo kung ano yung mga vitamin ng yon. Alam po ninyo, hindi po ba? O, nasumasagot. That is Galatians chapter 5:22. The fruit of, okay, may narinig na akong spirit. Okay, is love. Okay, ano pa? Takasan nyo. Yan, sige. Yan. Okay, maraming salamat mga kapatid. Gising na gising kayo at nakikinig. Itong mga ito ay kinakailangan maipamuhay natin. Magaling tayo, pero kinakailangan makita sa buhay natin sa araw-araw, sa ating pamilya, sa ating mga kaeskwela, sa ating mga katrabaho, saan man tayo naroon, kaya sasabihin nilang, yan taong yan, iba siya. Iba siya. Tunay na tayo ay iba. Alalahanin natin ang sinasabi na ang Diyos ay pag-ibig. Ngunit, bago pa tayo umibig sa Diyos, inibig na tayo ng Diyos, mga kapatid. He took the initiative to love us. Siya ang unang umibig sa atin. Bagamat tayo ay hindi kaibig-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay tapat. Totoo. Walang hanggan. Kaya huwag tayong mabahala, mga kapatid. Katulad ng sinabi sa Mateo 6:25, ang sabi ni Jesus, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay. O tungkol sa damit. Nais natin magandang damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ninyo ay mas higit na mahalaga kaysa pagkain? O ang mahalaga sa atin ay pagkain? Okay? Nasa sa inyo na po yun. At ang katawan, mas mahalaga ang katawan kaysa pananamit. At anong sabi niya ang comparison? Mas na ninyo mga ibon sa langit. Ano ginagawa nila? Palipad-lipad lang. Hindi sila nag-aasik, hindi sila nag-aani, o kaya nagtitipon sa bangat.
bangan. Gayon pa man, yun ang maganda doon. Gayon pa man, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba mas higit kayong mahalaga kaysa kanila? God will take good care of you in whatever situations you are in. Ano naman ang maaari nating gawin upang maipakita na dedikado tayo sa utos ng Panginoon? Number 1, tanggapin natin, tunay natin tanggapin si Jesus na siya ang tagapagligtas. Minsan hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga yun eh. Dito sa ating iglesia, pagkatapos ng confirmation class, yung mga ninang at ninong, nagbibigay sila ng Biblia. Di ba? Ngayon, ang dalangin nila, nawa basahin ang Biblia, pahalagahan ang salita ng Diyos. Lalo na mga kapatid, mahal na pong bumili ng Biblia ngayon. Tumaas na rin po ang presyo niya, katulad ng pagtaas ng mga gastusin natin sa araw-araw. Ngayon mga kapatid, kapag tinanggap natin si Jesus na ating tagapagligtas, maging hari ng ating buhay, hindi madali yon. Mahirap yon. Mahirap magbago. Anumang klaseng pagbabago patungo sa kabutihan. Papalitan mo ang maraming bagay na hindi maganda sa iyo. Mamimili ka, kapatid, kung saan ka dadaan. Patungo ka ba sa Quiapo? Patungo ka ba rito? Okay. Saan po ninyo gustong dumaan? Sa makipot na daan o sa maluwag na daan? Sino po ang gustong dumaan doon sa makipot? Taas ang kamay, makipot na daan. Ayaw ninyo mga kapatid. Aba, meron akong nakita isa yun. Nakikinig kaya yun o hindi? Saan nyo gustong dumaan? Sa makipot o sa maluwag? Sino sa maluwag? Taas ang kamay. Wala rin. Sino sa maluwag? Ayaw nyo? O sino sa makipot? Ayaw nyo? Ayaw nyo pareho. Siguro gusto nyong lumipad. Iba ho yung lumilipad. Okay. Ang maluwag na daan ng buhay sa Mateo 7:13 ay ganito po ang sinasabi. Pumasok kayo sa makipot na daan. Pumasok kayo sa makipot na daan. Sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At alam niyo mga kapatid, maraming mga tao ang dumaraan dito. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. At kakaunti lang ang nakasusumpong niyaon. Ang dalangin ko po, andoon tayo sa kakaunti. Sa buhay mo ngayon, ano ang dinadaanan mo? Okay ba ang dinadaanan mo? Okay. Ang pagsuko ng buhay sa paghahari ni Kristo ay hindi isang beses lamang, kundi araw-araw. Ang iyong pagsuko ng buhay mo kay Kristo araw-araw, handa ka bang sundin naman ang kanyang inuutos sa iyo? Ano naman ang susunod na utos? Follow me. Follow me. Simple, di ba? Sumunod ka sa akin. Pag ang boss mo ang nagsabi sa iyo, sumunod ka sa akin,
Ano mararamdaman mo? Meron kang ginawa na hindi mabuti, kaya ninenervous ka. Pag ang nanay mo o tatay mo nagsabi sa iyo, sumunod ka sa akin, ninenervous ka rin. Baka merong alam ang tatay mo o nanay mo na hindi mo alam. Ngunit, ang tawag ni Jesus na follow me, sumunod ka sa akin, yan ang sinabi niya kay Pedro, kay Andres, kay Santiago, at kay Juan. Sila ang kanyang unang mga alagad. At ang anong ginawa ng dalawa? Sumunod sila. Okay? Sumunod sila. At ngayon, tinatanong tayo ng Diyos, susunodin ba tayo sa Kanya? Noong ako po ay nasa high school, mahabang kasaysayan po ito. Noong ako po ay nasa high school, ay dumalo ako sa tinatawag na Inter-District Evangelistic Institute. Inter-District Evangelistic Institute sa San Fernando, Pampanga, mula May 1 hanggang June 1. Isang buwan. Dalawa lang po kami na delegado mula sa St. Paul United Methodist Church. Walang ibang iglesia sa Manila at Quezon City na nagpadala ng kanilang delegado. Okay, so kami dalawa po nandun. Meron pong 91 na delegado from all over Philippines Annual Conference, 91. Ang amin mong higaan doon ay banig. Hindi ko katulad ngayon na nakakama kayo pag umaattend kayo sa mga ganyan. Nakabanig ho kami at nakahiga sa sahig. Isang gabi po, meron kaming evangelistic service at ang aming speaker ay si Reverend Scott Wood, isang Amerikanong Metodista na nakadestino sa Davao. At ibinahagi po niya sa amin ang kwento ng 5 misyonero sa Ecuador na sa kanilang pagdadala ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamagitan ni Kristo Jesus at ng pag-ibig ng Diyos, sila po ay sinibat hanggang sila ay mamatay. Yun yung kasaysayan yun, nung napapakinggan ko. Something happened to me. I don't have to describe it, but something happened to me. At nung bandang huli ho, nung nagbigay ng hamon si Reverend Spatswood, sino ang magpapatuloy ng misyon nila? Tumugon po ako doon. Tumugon ako doon. Pagkatapos ng aking pagtugon, ano ang mangyayari kung susunod ako sa Panginoon? Okay. Nung umuwi ako, sinabi ko sa tatay ko, gusto kong mag-Japanese. Okay. Mga kapatid, ako ang panganay na anak, kamukha ng sinabi ni Pastor. 8 kaming magkakapatid. At bilang panganay na anak, sa tradisyon ng mga Pilipino, meron kang responsibilidad na tumulong sa pamilya mo. Okay. Tama ba yung aking desisyon? Did I make a right decision to follow Jesus? So I've got doubts. Okay. Ngayon, sa ating iglesia, bago ka pumasok doon, sa seminaryo at sa Harris, meron nung tinatawag na screening committee. Yung mga committee na yan, i-screening ka. Totoo kaya? Ikaw na ipapasok doon? Okay.
Awa ng Diyos, nakapasa ho ako dun sa screening na yun. Okay. Ngayon, pagkatapos naman nun, dadali naman kayo dun sa konferensya. I-screening di kayo dun. Nakapasa din ho ako sa screening. Eto na. Inirekomenda ako ng church, ng St. Paul United Methodist Church, upang mag-aral sa Harris. Hindi po ako tinanggap. Hindi ako tinanggap ng Harris Memorial College. No, school pa lang. Hindi ako tinanggap. Kasi po, because of the age requirement, I was only 15 at that time. The age requirement is 17. So I waited for 2 years. Okay? Di pagkatapos po ng 2 years, pwede na. Papasok na ako. Okay. Pero, eto na naman po. Merong entrance examination. Hindi ako nag-aral ng 2 taon. Iniisip ko, makakapasa kaya ako. Ano pa, naano ka na eh. Okay. So, kumuha po ako ng test. Iniisip niyo, nakapasa kaya ako o hindi. Alam niyo mga kapatid, walang tanong tungkol sa Biblia. Walang tanong sa Biblia. Kung sa Biblia pa, okay, makakapasa ako. Natitiyak ko, makakapasa ako pag ang pinag-usapan ay Biblia. Walang tanong. Pero mga kapatid, nakapasa ako. Alam niyo kung bakit? Walang mathematics na tanong. Walang 8 times 7 equals, wala po. Kaya po ako nakapasa. Kaya nung nakapasa ako, ang inisip ko, naku, talagang tinawag ako ng Diyos. Sapagkat napasahan ko ang examinasyon. Okay. So, aral. 4 na taon. Pagka-graduate ko, ididestino na kami. Katulad ni Pastor, kung saan na destino, ididestino na kami. Siyempre, iniisip ko, saan kaya ako ididestino? Narinig ko na destino ako sa Bicol. Sabi ko, medyo nagulat ako, Bicol. Taga Manila ako, bakit ako pupunta doon sa Bicol? Ang layo-layo nun. Ganun pa man. Tapat kami sa amin. Pangako, I will go where you want me to go, dear Lord. Kung saan mo ko dalhin, Panginoon, I will go there. Okay. Yun dyan ni sa doon, mga kapatid, ay ihahatid niya ako. Hindi ko alam kung saan yun eh. So, sasakay kami sa tren. So, si tatay, sinamahan niya ako patungo doon sa Tutuban Istasyon. Okay. Habang naghahantay kami, gabi ang biyahe eh. May nakita siyang isang miyembro. Nakita niya. At yung miyembro nakita niya, mga kapatid, maniniwala kayo't dili, siya ang pangunahing miyembro ng iglesia na kung saan ako ay pupunta. So, tuwang-tuwa ako. So, buong gabi ng paglalakbay. At nang dumating kami sa Naga Station ng 4 o'clock in the morning, eto na naman po. Naroon ang buong pamilya na tatanggap sa akin kung saan ako ay titira. Kaya mga kapatid, tinupad ng Diyos ang pangako niya sa akin. Hindi niya ako pababayaan. At nang mag-usap kami ng tatay ko tungkol sa ano ang mangyayari sa pamilya ko, sabi ng tatay ko, huwag kang mag-alala na, don't worry. God will take care of us, your family. So go ahead. Sige, umayo ka. Gawin mo ang gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. Ang Diyos ang bahala sa kailangan ng pamilya mo.
Kaya mga kapatid, huwag ho tayong nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. God is always there to help us in whatever situation we find ourselves. Ngayon, ano pa po ang pangalawang kailangan natin gawin? Ugaliin natin manalangin at magdebosyon araw-araw. Si Jesus, madaling araw pa lang siya ay gumigising na at siya ay nananalangin. Kung si Jesus na ating Panginoon ay nananalangin, lalong higit tayong manalangin. Alam ko mga kapatid na lahat tayo marunong manalangin. Marunong manalangin. Kaya na pag may katabi na tayo, parang nininervous tayo manalangin. Kasi mga katabi natin, iniisip, ano kaya sasabihin nito? Kaya ikaw nininervous. Pero sa sarili mo, marunong kang manalangin. Ano pa panalangin? It's a simple conversation with God. Panalangin, simpleng tapat at dalisay na pakikipag-usap sa Diyos. Pinupuri natin ang Diyos sapagkat siya'y mabuti. Siya ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay na mabuti sa daigdig. Pinasasalamatan natin siya. At gayon din, humihingi tayo ng kanyang provisyon, ng kanyang proteksyon, ng kanyang tulong. Lahat ng ating pangangailangan, masasabi natin sa Diyos. Okay. At humihingi din tayo ng kapatawaran. Nobody's perfect. Lahat tayo, marami tayong ginagawang hindi maganda. Alam niyo mga kapatid, sa ating pananalangin, ang sagot ng Diyos ay 3 lang naman eh. 3 lang. Yes, no, wait. Magantay ka, no? O kaya naman, oo. O kaya naman, hindi. God knows what is best for us. He does not give us what we want. God gives us what is best for us. Okay. Dahil dito sa pangangailangan ito na matuto tayong manalangin, nagbibigay ang ating iglesia tuwing Pasko, mga kapatid. Napapansin niyo ba yon? Tuwing Pasko, meron tayong libreng regalo na binibigay. Bakit tayo binibigyan? Bakit tayo binibigyan ng devotional book ng ating iglesia na libre? Hindi naman nila libreng kinukuha yan kung saan nila kinukuha. Sapagkat nais ng iglesia na tayo ay tumatag sa ating pananampalataya, maging seryoso tayo sa ating pananampalataya. Ipamuhay natin ang katuruan at aral ng Panginoon. Huwag natin babaliwalain yun, mga kapatid. Sapagkat ang salita ng Diyos ay mahalaga. Mahalagang mahalaga sa buhay natin. We cannot live without the Word of God, and we have to read it, listen to it, and do it. Kailangan din natin, mga kapatid, na maging masipag. Saan naman yan? Sa pagbabasa ng Biblia. Sapagkat iyon ang kailangan natin. Ipinagmamalaki po namin, mga kapatid, ang aming namayapang ama. Si tatay ay Katoliko na naging Protestante. At dahil doon, ang pagbabasa niya ay marugdog na pagbabasa ng Biblia na nagpabago ng kanyang buhay at ng aming pamumuhay bilang isang pamilya. Hindi lang po siya nagbabasa. Meron po siyang sinusulat pa. Hindi sa notebook, kundi sa pira-pirasong papel. Naiwan ko po sa bahay namin pira-pirasong papel. Nais ko sana po ipakita sa inyo yung pira-pirasong papel na iyon.
At dahil doon, naging Sunday school teacher po siya ng mahabang panahon sa St. Paul United Methodist Church. At nang matanda na siya at dumadalo siya dito sa Puno UMC, uma-attend po siya ng Sunday school na nung panahon na yon, ang nagtuturo ay walang iba kundi si Justice Renato S. Puno. Hindi pa po siya chief at that time. Masugid na tagahanga ang tatay ko ng Biblia. Talagang pagdating sa Biblia, my father was able to read the Bible many times. Maraming beses niya nabasa ang Biblia cover to cover. Ako, only one time. Kaya mga kapatid, basahin natin ang Biblia. At dapat din tayong makinig sa pagtuturo ng Biblia ng mga taong pinaniniwalaan natin. Makinig na mabuti kay pastor. Sa kanyang pagtuturo, sa kanyang pagsisermon, iwasan natin mga kapatid yung laka dito, laka doon. Kung kailan nagsisermon si pastor, kung kailan nagdadasal, sa kanyang lakaran dito, lakaran doon. Parang wala tayong disiplina. Iwasan natin yung mga kapatid. Paano ka sasamba kung ganun ka? Susunod po ay, pag uwi po ninyo sa bahay, I'm going to give you an assignment, okay? Pag uwi ninyo sa inyong bahay, maglaan kayo ng oras na basahin ng Matthew 7, verse 12. Matthew 7, verse 12. At mag-isip kung ano ang mahalagang kaugnayan nito sa buhay ninyo at sa buhay ng pamilya ninyo. Be sure to read Matthew 7:12. Ang susunod po ay matutong magpatawad. Wow. Sa Matthew 18:21-22, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailang kong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Ito na naman, mathematics na naman. Can you compute? Kung ilang beses natin patatawarin ang nagkakasala sa atin? Sige, magaling kayo dyan eh. 70 times 7, 70 ulit pa nito. So 7 times 70. Ilan? Ha? Ilan? Hindi ba 539? Mali po ba yun? 539. Mga kapatid, 539 na patatawarin. Natitiyak ko po na hindi ito tungkol sa utang. Sa utang ng mga taong pinauutang natin, hindi natin sila kailangang patawarin ng 70. Okay? Ang may utang ho ay dapat magbayad. Kaya ho, yung mga iba dyan, kung naaalala pa ninyo kung may utang kayo, eh bayaran ninyo. Ayaw ng Diyos ang hindi nagbabayad ng utang. Huling-huli na po ito mga kapatid, kasi nakikita ko parang iba na ang timplada ng mukha ninyo. Ministry of Giving. Ito, lalong-lalo na ito, Ministry of Giving. Ayaw na pinakikinggan ito mga kapatid. Ministry of Giving. Ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa tao, sa ating lahat, sa pamamagitan ng pagbibigay. God shows His great love for us by giving. And He did not just give anybody.
He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Pag nagbibigay ho, we give the best for God. The best for God. Kayo din, di ba? Kayo mga magulang, you give the best for your children kahit na nagsasakripisyo kayo. And I hope yung mga anak ninyo, they are very grateful for the sacrifice that you are doing for them. Ang wagas at tunay na pag-ibig ng Diyos, ang wagas at pag-ibig mo na ipinakikita mo sa Diyos, ay nagagalak ang Diyos. You make God happy because you're following His commandment. At ang nagbibigay sa Diyos ay makatatanggap ng maraming pagpapala, mga kapatid. Kaya nakatuon ka ba sa pagbibigay sa Diyos at sa iyong kapwa? Kapag tayo ay nagbibigay, ano nararamdaman ninyo? Di ba natutuwa kayo? You feel happy inside. Masaya ka sapagkat napapasaya mo ang iba, mga tao. Katulad ng isang kapatid sa iglesyang ito. Hindi ko siya papangalanan. Sinamahan niya ang aking kapatid patungo sa Philippine Heart Center. Sa buong araw na yon, wala silang ginawa kundi nasa labas sila ng Philippine Heart Center. Sapagkat hindi sila pwedeng pumasok. Hinahantay nila yung isang kapatid ko na nagbabantay dun sa pasyente. Kung may pangangailangan yon, bababa siya, sasabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Kung walang medicine o kulang ang medicine sa loob, lalabas sila, pupunta sila sa Mercury. Isang buong araw yan, mga kapatid, nakaupo silang dalawa doon. Naghahantay. Meron din tayong 2 pastor na dumalaw at 2 miyembro. Nanalangin po sila. Kaya lang, mga kapatid, ang hiling ko po sa mga dumadalaw sa ospital, bukod sa pananalangin, magdala sila. Meron mo silang daling pagkain o merienda man lang. Hindi mo para doon sa pasyente dahil hindi naman yung kakain. Para mo doon sa nagbabantay. Kaya ho yung panalangin, well and good, 100%. Nakakabuti yun. Nakakapagbigay ng kagalingan. Pero ho yung pagkain, para ho lalong nakakabuti, di po ba? Lalo na kung gutom kayo. Kaya mga kapatid, kung kayo dadalaw, huwag kayong dumalaw na walang dala. Kung wala rin lang ho kayong dala, huwag na kayong dumalaw. Kaya maraming salamat po sa mga tumutulong sa panahon ng inyong pangailangan, di ba? At anumang kabigatan, mga kapatid, ay nagiging magaan kapag meron tumutulong. Hindi pa ho tayo tapos doon. Ang pagbibigay ng ika-10, ayan na, ayaw marinig ng mga miyembro, ika-10 bahagi ng tinatanggap mo sa Panginoon. Kapag ito ay ginagawa mo, mga kapatid, nagpapakita ka ng ng iyong katapatan sa pagtupad sa utos ng Diyos. Ipinakikita mo na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, na yung binibigay mo, papalitan niya ng more than that. At nagagalak ang Diyos sa ginagawa mo. At dahil doon, nabibigyan mo ng kaluwalhatian ang Panginoon ng Diyos. Sa iyong pagbibigay, mga kapatid,
Sa maniwala kay dili, magkakaroon kayo ng malalim na pananampalataya. You trust God, whatever happens, He will take good care of you. Sapagkat ang pangako ng Diyos, tinutupad niya ang lahat ng kanyang pangako. Kaya mga kapatid, maya-maya lang, ihanda na ninyo ang mga pitaka ninyo, okay? Buksan mo ang palad mo, ang pitaka mo o wallet mo, para masuportahan natin ang gawain ng iglesia, gawain ng Panginoon, ang ginagawa ng ating iglesia. Kaya huwag tayong umasa sa iba. Umasa tayo sa ating sarili. Binibigyan tayo ng Diyos, so magbigay tayo. Di ba mga kapatid, natutuwa tayo kapag yung kasama-sama nyo, bukas palad. Pag may kainan, di ba? Huwag tayong aasa na isa sa atin magbabayad. Yan. Pera yan Siya magbabayad ng ating kakainin. Kaya umorder ka ng pinakamahal. Mga kapatid, hindi ugali ng Kristiyano yung ganon. Kung may maglilibre sa inyo, piliin ho ninyo yung pinakamura. Bakit ho? Sa susunod, kukumbidahin pa ho kayo. Mura Pero kung mahal ang hindi na kayo kukumbidahin. Masyado kayong magastos. Ayaw nating maging kasama. Sino? Yung mga kuripot. Nais nating kasama yung hindi naman galante. Yung bang bukas palad, nakaganyan, hindi nakaganito. Okay. Sa Lucas 6:38 ay sinasabi, magbigay kayo. Yan, sinasabi ng Biblia, magbigay kayo. At ano mangyayari? Bibigyan kayo ng Diyos. Ang ibig bang sabihin pag hindi ka nagbibigay, hindi ka bibigyan ng Diyos? Ano sa palagay niyo mga kapatid? Tama daw. Hindi ka nagbibigay sa Diyos, hindi ka rin bibigyan ng Diyos. Hindi po tama yun. Yung ulan ho, saan umuulan? All over. Sa mabuti at sa masama, nagpapadala ang Diyos ng ulan. Hindi niya pinipili, ito mabuti to. Dito, bibigyan ko. Ito mga medyo, hindi ko bibigyan. Pero ang pagbibigay ng Diyos, there is something in the giving of the Lord. Hindi kayo pareho. Pareho kayong binibigyan, but the quality of what God gives you is very different from what He gives to others. Marami ang sa inyo, more. Sila meron, pero kayo more. Sa Lucas 6:38, sinasabi din na magbigay kayo. Magbigay lagi. Magbigay. Kaya tayong lahat, mga kapatid, kung totoo, if we really love God, if we really love Jesus, tutuparin natin ang kanyang kautusan at patuloy tayong susunod sa kanya. Ang dalangin ko, mga kapatid, nakangiti na kayong lahat, Ang dalangin ko, mga kapatid, sundin natin ang tawag at utos na Jesus. Sumunod ka sa akin. Maging dedikado tayo sa pagsunod sa utos ni Kristo. Sa pagtatapos po, sino po sa inyong nakakaalam ng awitin, I have decided to follow Jesus. Sino po nakakaalam? I have decided. Hintayin natin ang piano, okay? Mas maganda po.
Ayan. Thank you. Yes. No turning back, no turning back. Bakit sa tingin ko konting kumakanta? Isa pa, kapatid. Okay, let's sing it. I've decided to follow Jesus. Okay? I've decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Praise the Lord. To God be all the glory.